Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, pag nasa biyahe siya, naninikit itong dalawang gulong niya sa harapan. Pero pag ganito na hindi naman siya umaandar at hindi inaapakan yung preno, okay naman siya kung makikita nyo. Wala naman akong nararamdaman na paninikit. Pa-start ko itong makina. Sige, start mo. Tapos ipapabomba ko itong brake pedal niya kung magkakaroon ng paninikit dito sa preno niya. Parang umiinit ka. Umiinit itong ano? Hindi, start. Start mo. O sige, bitaw mo yung preno. O apak. Bitaw. Apak. Bitaw. Ayan na. Apak preno. Apak. Bitaw. Ayun na mga boss, kung makikita nyo, bumagal na yung ikot ng gulong ni customer. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko itong gulong. Pakibit pala muna yung manibela, sir. Kalabas dito. Sa diagnose ko dito mga boss, sa piston ng problema nito, pwedeng marumi yan. Kasi nung binitawan niya yung brake pedal sa pagkakaapak, medyo matigas nung inikot ko. Kaya ang possible, babagal bumalik yung piston. Eh automatic pa naman ito mga boss, syempre gamit ang preno niyan. Ayan madalas yung pang-alalay niya, kaya magkakaroon talaga ng paninikit dito sa preno niya. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, tatanggalin ko itong brake caliper. Gagamit ako dyan ng socket wrench na number 14 para matanggal ko yung dalawang bolt dito sa brake caliper. Dahil sa natanggal ko na yung dalawang bolt, iaangat ko na itong brake caliper. At kung makikita nyo, pa-stack up na nga talaga itong piston dito sa brake caliper. Pwede kasi kinalawang na itong piston dito sa loob ng brake caliper. Kaya kung makikita nyo mga boss, sinatsaga akong iangat ng flat screw itong brake caliper. Huwag kayong mag-alala mga boss, pag nangyari sa inyo yung ganito, matatanggal nyo rin yan, tsaga-tsaga lang. O nakita nyo, natanggal ko na siya. Pero i-check ko muna itong dalawang sliding pin. Nakita nyo, walang problema, good na good. Kaya balik ako dito sa brake caliper, sa piston niya mga boss. Sige nga, ano, start mo nga, sir. Pag umistart yan mga boss, ipapamam ko yung brake pedal niya para makasigurado ako na dito nga sa piston ang problema. Pasok ka sa loob. Sabay kasing naninikit yung gulong nito mga boss, kaya dapat madiagnose ko siya ng tama. Pinapap ko kay customer yung brake pedal mga boss. Kung mapapansin nyo, mabagal bumalik yung piston pag binobomba yung brake pedal. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tutuluyan ko ng palabasin itong piston dito sa brake caliper. Ilihis ko tong piston boot niya mga boss para makita natin kung pinalawang na itong piston. At kung makikita nyo mga boss, puro kalawang na nga itong piston. Kaya pala nabanggit din ni customer sa akin, medyo matigas yung brake pedal niya. Yun nga, dahil sa kalawang. Hop! Sige na, patay na, makina. Kaya pag ganito mga boss, na kinalawang lang itong loob ng brake caliper mo kasama yung piston, pwede naman overhaul lang yan. Linisan mo itong loob ng brake caliper, pati yung piston. Kung okay pa yung piston seal, tanggalin ko muna itong brake hose mga boss. Gamit ka ng socket wrench na number 14 para maluwagan mo itong banjo bolt at maihiwalay mo itong brake caliper. Dahil sa natanggal ko na itong brake caliper, itutok-tok ko itong brake caliper mga boss para bumitaw dyan yung piston. Nakita nyo naman mga boss, bumitaw na itong piston. No? Kita nyo, grabe yung kalawang niya. Kaya naman pala naninikit na yung dalawang preno ni customer dito sa harapan. Bumalik eh. Bagal nga. Dapat pagtapak mo, ano na yun eh. Babalik din eh. Dito na ako ngayon sa paglinis mga boss. Inuna ko itong piston. Kinuskus ko yan ng basang-basahan na may sabon. Tapos isunod ko naman dyan yung labas ng brake caliper. Pero tanggalin ko muna itong set ring niya. Sikwatin mo lang yan ng manipis na flat screw. Ayan mga boss. So, sinikpot ko lang siya. Pag natanggal mo yan, isunod mo na yung piston boot. Ayun, tinanggal ko na rin. At dito naman sa piston seal, alalaya mo sa pagtanggal. Para kung okay pa yan, pwede mo siyang ibalik. Gaya nga nito, okay na okay pa itong piston seal niya. Kaya lahat yan mga boss, lilinisan ko lang yan. Dahil nga sa kinapitan ng kalawang itong loob ng brake caliper mga boss, kung makikita nyo, niliha ko lang yan. Para yung kumapit na kalawang matanggal. Tapos isunod ko naman dyan linisan itong piston mga boss dahil nga sa kinapitan din yan ng kalawang. Yung liha na ginamit ko dyan, pino yan mga boss. Hindi pwede magaspang dyan, pwedeng madamage itong piston. At pag okay na, dito naman ako sa repair kit ng caliper, yung mga rubber niya mga boss, pati yung spring. Kamay lang ang ginamit kong panlinis ko dyan mga boss, kinuskus ko lang. Gamit ko ang daliri ko at kuko. Importante kasi mga boss, malinis itong kabuuan ng brake caliper. Pati yung repair kit, dapat malinis yan. Para pag nilagay mo yung piston, hindi kayo mahirapan at siguraduhin yung maayos yung pagkakabanlaw nyo ng mga parts. At ang pinaka-importante dyan mga boss, itong paglalagyan mo ng piston seal. Kung makita nyo, kinutkut ko pa yung kalawang niyan gamit yung flat screw na manipis.
Importante kasi na matanggal mo rin yung mga kalawang na kumapit dito sa pagkakabitan mo ng piston seal. At kung sa palagay mo natanggal mo na yung mga kalawang dyan, pwede mo na yung banlawan. O tignan natin, o diba? Malinis na siya. Balik ako dito sa piston mga boss, i-finishing ko lang yan. Mas madali kasi ikabit itong piston pag kumintab siya, ganyan. Na pag okay na yan, banlawan mo na maigi itong piston. At syempre naman mga boss, mahalaga na pag inassemble mo na itong mga pyesa mo, dapat tuyong-tuyo yan. Hindi kasi pwede mga boss na bubuuhin mo ito na basa yung mga pyesa niya. At pag okay na, tuyo na itong mga parts, pwede mo na ngayon i-assemble yan. Syempre, bago mo ilagay yung piston seal, basain mo muna ng brake fluid itong loob ng brake caliper mo. Tapos, isunod mo naman dyan yung repair kit niya. Babasain mo rin yan ng brake fluid. Tapos, pwede mo na ngayon yan ilagay dito sa brake caliper mo. Pag inilagay mo itong piston seal dito sa brake caliper mo, siguraduhin nyo mga boss na maayos yung pagkakalapat nyo yan. Hindi kasi pwede mga boss na nakapilipit yan. Dapat lapat na lapat siya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pantay na pantay siya. At dahil nga sa okay na rin yan mga boss, dito naman ako sa piston. Binasa ko rin yan ng brake fluid bago ko siya ilagay dito sa brake caliper. Sa paglagay ng piston mga boss, hindi yan pinapalo. Tignan nyo, gamit ko lang yung daliri ko. May ibababa ko yung piston. Basta malinis lang ang pagkakagawa mo. Madali lang yan. Kung makikita nyo, habang inuuga ko ng daliri ko yan, dinidiin ko. Diba? Pumasok na siya. Hanggang dyan lang muna mga boss kasi ilalagay ko pa itong piston boot. Importante din mga boss na mailapat nyo ng maayos itong piston boot dito sa brake caliper. Para mailagay nyo ng maayos yung spring. At pag okay na, pwede mo na ngayon tuluyang idiin itong piston para pumasok na yan dito sa loob ng brake caliper mo. Tapos dito ka na ngayon sa pinakahuli mong ilalagay yung spring nya. Yan kasi yung maglalak dito sa dashboot. Kaya siguraduhin mong maayos ang pagkakalagay mo ng spring. At dahil sa mahaba itong video mga boss, abangan nyo sa part 2 kung magiging okay ba itong sasakyan ni customer. Salamat!